Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa iyong katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y nananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita ay may magbabago. Kagaling, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagaling, kaligtasan ay matatamo.
Sige po, welcome po sa bawat isa sa inyo. Pinag-aaralan po natin ang living an extraordinary life. Sabi natin noong nakaraan that you are extraordinary. You are wonderful. You are marvelous. Sapagkat ikaw, inilikha ng Diyos sa kanyang wangis, you are made in the image of an extraordinary God, at sapagkat tayo ay anak ng isang extraordinary na God. That's why we are extraordinary. Ngayon po ititingnan natin, yes, tinatanggap natin, as a human being, as a child of God, ako'y natatangi, ako'y napakahalaga, that I am significant, that I am extraordinary. Ngayon po titingnan natin that I can also live an extraordinary life. Na pwede akong mabuhay ng isang buhay na natatangi, nangingibabaw, dakila. At titingnan po natin ang isang favorite Bible character ko. Na I'm sure sa iba sa inyo, this will just be a review. But I'd like you to join me in reading part of it. 1 Kings chapter 3. 1 Kings chapter 3. Tayo po'y tumayo. Ito po'y iukol kay Solomon. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. And God said, ask for whatever you want me to give you. Now, moving to verse 7. Now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child, and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart, to govern your people, and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? Ito pong naging tugon ng Diyos. I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. And if you walk in obedience to me and keep my decrees and commands, as David your father did, I will give you a long life. Let's pray together. Aming Diyos, aming Ama, kinikilala po namin na Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan, pinakamarunong, pinakamabuti. At gusto mong gawin para sa amin ang pinakadakilang mga bagay. At bawat isa sa amin, Panginoon, ay tumitingin ngayon sa inyo, makikinig ng inyong salita. Gusto naming mangusap kayo. Gusto naming matanggap ang lahat ng gusto mong matanggap namin. We want to be blessed with the blessing that you have intended for us to experience. Ikubli mo kami sa inyong kapangyarihan. Paunawa mo sa amin ang inyong salita sa kapangyarihan ng inyong Holy Spirit. Manguna kayo sa inyong lingkod. Para sa inyong karangalan at kalwalhatian lamang ito ang aming dalangin. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Please take your seats. Nais ko pong tingnan natin dito ang ilang mga bagay na pwede nating makita sa naging buhay ni Solomon, at least sa unang bahagi. So una po ay tingnan natin, let us refresh our minds with this favorite story. Okay? Nais kong sariwaan natin sa ating isip ang isang gustong-gusto kong kwento sa Biblia.
I like this story. Okay? Sa maraming mga eksena sa Old Testament, sabihin ko sa inyo, isa ito sa aking favorite. Ito po'y nangyari sa Gibeon nung wala pa silang temple. Kinausap ng Panginoon si Solomon. God met Solomon in a worship. Sino po sa inyo naniniwala na pag kayo'y lumapit sa Panginoon at sumasamba, kakatagpuin kayo ng Panginoon? Amen? God met Solomon in a worship. And God gave him an extraordinary offer. Nais kong tingnan niyo to. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, ask for whatever you want me to give you. Solomon, ask me of anything. Siguro yung iba sabihin niya, pambihira naman. Baka para kay Solomon lang yan. Mamaya makikita po natin, okay? Pero extraordinary offer. Para bang sabi ng Panginoon, Solomon, itong cheque, blanco, pero pirmado ko. Ikaw nang magsulat kung magkano gusto mo. Magkano isusulat mo, Oakley? Baka kulang yung space, ano? Di ba? Baka 1 million, baka hindi kulang yun eh. Ask me of anything. I will give it to you. Abay, kung ako ang magbibigay sa inyo ng cheque, at sabihin nyo, kayong magsusulat, baka hindi ko kayang bayaran yon. But God gave that offer. And then, grabe si Solomon. Siguro kung kayo, ang ginawa ng ganun ni Lord, kahit ano hilingin mo at ibibigay ko. Baka magkakandautal ka sa pagsasabi ng Panginoon, bahay, lupa, kotse, at saka jowa. Di ba? But look at the extraordinary prayer of Solomon. Now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. Panginoon, minana ko ang trono ng aking ama, ang pinakadakilang hari ng Israel. But I am only a little child. Sabi ng iba, 14 lang siya. Sabi ng iba, 19. Pero maraming author, sabi nila, mga 20 years old. Kahit na 20. Ngayon ng 20 years old, halos wala pang alam gawin eh. Kundi mag-messenger at saka mag-Facebook. I am only a little child. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko sa duty ng isang hari. Your servant is here among the people you have chosen, a great people. Ang dami-dami ng aking mga kababayan, sindami ng buhangin sa dagat na hindi mo mabilang. At ito po ang prayer. So give your servant a discerning heart, to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people? Sa ibang translation, give me wisdom that I may know how to govern this, that I may distinguish kung anong tama at kung anong mali. Of course, kung sanay mo nang binabasa ang Biblia, sabihin mo, sanay ka na rito, hindi ka na ganong nabibigla.
Pero alam ko sa puso ng marami, pag ang Diyos ay nag-offer ng ganoon, kadalasan po masyadong materialistic at mahilig masyado sa prosperity ang mga tao ngayon. Pag sinabi niya, okay, ask me of anything. Lord, give me 100 million. Oh, no, Lord, not 100. Make it 1 billion. Hindi mo nga mabilang yun eh. Pagkatapos gusto mong hilingin kay Lord, ano? Di ba? An extraordinary prayer. And God gave an extraordinary answer. The Lord was pleased. Tuwang-tuwa si Lord sa prayer ni Solomon. Si Lord ba'y natutuwa ngayon sa ating worship? Si Lord ba'y natutuwa ngayon sa ating prayer? Alam ba ninyo na dati yung morning prayer natin about 9:15 ay kukunti lang dumarating, ang daming sumusobrang pagkain? Kanina po, ang daming dumating. Konti ang pagkain. Sabi ko, maganda to. Parami ng parami ang gustong manalangin. Di ba? I think something big, something miraculous is about to happen in the life of those people who are willing to pray. God was pleased. Yeah. May mga dalangin napapapalakpak ang mga anghel sa langit. May mga dalangin ng Diyos ay tuwang-tuwa. May mga dalangin na nagre-reveal ng puso natin sa harap ng Diyos at kinalulugod ng ating Panginoon. So God said, dahil natuwa ang Diyos, so God said to him, sapagkat hindi ka humingi, ay hiningi mo itong karunungan, sabi niya, at hindi ka humingi ng mahabang buhay or kayamanan, at hindi mo hiningi ang buhay ng iyong mga kalaban. Pero humingi ka ng karunungan at katalinuhan para magawa mo ang matuwid at ang tama. I will do what you have asked for. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Bibigyan kita ng karunungan, ng katalinuhan, na kung iisipin natin, sabi ng Panginoon, sa nakaraan wala pang nabuhay na kasing talino mo, at walang mabubuhay sa darating na panahon na kasing talino mo. Grabe kung magbigay ang Panginoon pag natuwa. Pero hindi po yun ang dahilan bakit extraordinary. Lahat naman nabigay sa atin ng Panginoon pag siyang nagbigay na extraordinary. Alam niyo, pag bago kang disciple ng Panginoon, nag-aaral ka ng design, iniisip natin that mayroon tayong assurance of answered prayers, okay? At pagkatapos sabi natin, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga dalangin sa 3 kaparaanan. Number 1, ang unang tugon ng Panginoon sa dalangin mo ay, yes. Oo, ibibigay ko yan sa iyo. Kung minsan naman ang tugon niya sa iyo ay, no, hindi yan bagay sa iyo. Kung minsan ang tugon sa iyo ay, wait, maghintay ka. Darating yan. Yes, no, wait. Kay Solomon may pang-4. Sabi ng Panginoon, yes, I will give that to you. But I will give some more. Here is some more. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng karunungan na hindi pa natanggap ni man sa nakaraan at hindi na matatanggap sa darating na panahon. Moreover, ang sabi niya sa verse 13, I will give you what you have not asked for. Grabe si God. Pati hindi hiningi, ibibigay. Sino sa inyong naniniwala na ganun kabuti ang ating Diyos sa atin? Amen? Tapos sabi niya, ibibigay ko sa iyo kahit hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan. Kayamanan at pagiging sikat. So that in your lifetime, walang makakapantay sa yaman mo at sa kasikatan mo. And if you walk in obedience to me and to keep my decrees and commands as David your father did, bibigyan rin kita ng mahabang buhay.
Yes, gagawin kitang super talino. Pero hindi lang yan. Pagyayamanin kita. Pasisikatin kita. At bibigyan kita ng mahabang buhay. Siguro kung binabasa niyo sa inyong devotion ito, pwede niyo idugtong sa inyong journal, sana all. Pero pwede naman eh. As we will see later. And then tingnan natin kung anong nangyari sa talino at yaman na binigay ng Panginoon kay Solomon. A review of the impact of these things in an extraordinary life. Sabi, gagawin ko ang lahat ng iyong sinabi. Sabing ganon, gagawin kitang super talino, the extraordinary wisdom. 1 Kings 4, tingnan po ninyo kung gaano katalino si Solomon. God gave Solomon wisdom and very great insight, and a breadth of understanding as measureless as the sand on the seashore. Yung talino niya, sabi niya, walang sukatan. Hindi applicable sa kanya yung scale of 1 to 10 o kaya yung grade na 75 to 100. Sobrang talino. Walang kapantay sa mundo. Solomon's wisdom was greater than the wisdom of all the people of the East. Greater than all the wisdom of Egypt. Wiser than all the known wise people of those days. And his honor and fame is spread to all the surrounding nations. Can you imagine? Wala pang dyaryo, wala pang radyo, wala pang TV, wala pang Facebook, wala pang social media, wala pang Google. Nag-spread ng kanyang kasikatan at ang kanyang karunungan sa karating mga bansa. Extraordinary. And look at this in verse 32. He spoke 3,000 proverbs. Karamihan po sa book of Proverbs galing sa kanya. He spoke of 3,000 proverbs, and his songs numbered 1,005. Nako! Super galing. Yung mga proverbs po, yun ang mga guidelines for living, wisdom for practical life. Naka 3,000 siya, songwriter pa. Palagi ko singer din. Like si Father David. Diba? And then in verse 33, gaano karunong si Solomon? Akala ba ninyo about the spiritual things lang at sa pagiging hari? He spoke about plant life from the cedar of Lebanon to the hyssop that grows out of walls. Ang ibig sabihin, mga kapatid, he became a botanist. Yun lang ba? He also spoke about animals and birds and reptiles and fish. Wow, naging zoologist pa. From all nations, people came to listen to Solomon's wisdom, sent by all the kings of the world who had heard of his wisdom. Yung mga ambassador nila, pinadala, tsaka yung mga leaders nila, mga scientists nila, and everyone, pinadala sa Israel. Sabi, pakinggan nyo, grabe talaga ang matututuhan nyo sa hari na yan. That is the wisdom that was extraordinary. And now, the extraordinary wealth. Hawak kayo sa upuan ninyo. Okay? Extraordinary wealth. Sobra-sobrang kayamanan. Solomon ay nagpagawa ng maraming mga barko. Tapos pag umahayo mga ito, pagbalik, ang sabi sa verse 28, they sailed to Ophir and brought back to Solomon some 16 tons of gold. 16,000 kilos of gold ang ibinabalik ng mga barko. 16,000 kilos. Imaginin po ninyo. Kung hindi nyo ma-imagine yung 1,000 kilos, pag-aralan na lang ninyo, okay? Humingi kayo ng wisdom kay Lord. Sa 1 Kings 10,
Natatandaan niyo yung pagdalaw ng Queen of Sheba? Nagdala siya ng napakaraming regalo at pagkatapos nung mapakinggan niya si Solomon, nung makita niya ang palasyo, nung makita niya lahat ng ginawa ni Solomon, sinabihag na mangha. Sobrang kaaliwan, sabi niya gano'n, alam mo nung napakinggan ko ito, everything I heard in my country about your achievements and wisdom is true. Hindi nga ako naniniwala noon, pero ngayon ang sabi niya gano'n. Itunuloy niya, sabi niya, hindi lang pala totoo ang lahat ng napakinggan ko, hindi ko pa napakinggan ang kalahati. Lampas-lampas ang katotohanan kaysa aking napakinggan. Siguro yung nagkukwento noon, parang ang kwento nila ay ukol sa kanilang lolo. Grabe ang lolo ko. Sasagot ng iba, ay wala yan sa lolo ko. Grabe si Solomon, ay wala yan sa narinig ko. Grabing saya ng mga taong naglilingkod sa iyo sa palasyo. Lagi siyang masaya at nagdiriwang. Alam mo, ukol dito, may comment dito ang ating Panginoong Yesus Nung dumalaw si Queen of Sheba kay Solomon, nagdala siya ng maraming regalo at grabe ang kanyang papuring ibinigay kay Solomon. Pero sabi niya ganoon, dumating dito ang anak ng Diyos, someone greater than Solomon has come. Pero bakit wala kayong sinasabi? May nakakatuwang nangyari nung Sunday Hindi ba binati natin dito si Pastor Eldan ng birthday song? Tapos nandyan na ang cake, nandyan na ang candle, nandyan na sila, nandyan na kami sa taas. Pagkatapos, wala sila Kemi. Kaya pinatawag, kasi nasa kids church pa sila, hindi tapos. So ang ginawa nila, tinawag si Kemi, tumakbo siya. Pagdating niya dyan, sabi niya, nandito ng kanyang daddy, tayo ibublow ng candle. Sabi niya, wait for me! I want to celebrate publicly my daddy's birthday. Yun pong ibig niyang sabihin. Do we have that heart? When God is being celebrated in worship, nagmamadali ka pa at sasabihin mo, kailangan kasama ako dyan. Because we are celebrating someone greater than Solomon. Diba? Someone greater than Solomon. Then binigyan ni Queen of Sheba si Solomon ng 9,000 pounds of gold. That is 4,082 kilos of gold. At marami pang iba. Etc. etc. Ano pang mga natatanggap ni Solomon? Each year, Solomon received about 25 tons of gold. 25,000 of gold mula sa iba't ibang mga tao. Hindi pa kasama ang bigay ng mga ngalakal sa ibang bansa galing sa Saudi Kings of Arabia. Lahat pala sila noon kakampi at kay Solomon nagbibigay ng tribute. And the governors of the land. At tingnan, gaano kalaman, kaya kagrabe ang blessing ng Panginoon ng kayamanan. Look at verse 21. All of King Solomon's drinking cups, yung kanyang ginagamit sa cups. Sa atin, plastic na lang ngayon. Dati plastic, ngayon, styrofoam na lang, okay? All of King Solomon's drinking cups were solid gold. Paano kaya, sumasarap kaya ang kape pag nasa ginto? Diba? As were all the utensils in the palace of the forest of Lebanon. Pati yung mga kitchen utensils, they were not made of silver. Hindi pwedeng silver. Bakit? For silver was considered walang kwenta sa panahon ni Solomon. Hindi pala pwedeng magtayo ng tindahan doon ng Unisilver. Ano ba yung mga tindahan dyan? Hindi pala mabebenta doon ang mga relo na silver lang ang pinaggamitan. Mag-imagine kayo. Sa sobrang dami ng ginto at yaman ng bansa, ang silver ay masyadong ordinary, hindi gaanong pinapansin. Dinagdagan po yun. Sa ibang mga pagkakataon, sabi sa verse 27, the king made silver as plentiful as in Jerusalem as a stone.
Sobra kasing dami. Pwedeng ilagay lang na tungtungan sa hagdanan. Pwedeng ilagay lang sa driveway mo ang silver. Panghalo sa bato at saka sa semento. It was so ordinary. Para bang pagdating sa langit, pati highway was made of gold. Hindi pwedeng silver. That's how rich Solomon was. Kung paano pinangako ng Panginoon ang kasikatan, ang katalinuhan at ang kayamanan, grabe. Sabi ko nga rito, the extraordinary wisdom leads to extraordinary work. Meaning, maximum power, maximum border, and maximum impact. Bakit ko sinabing maximum border? Lahat ng pwedeng maangkin ng Israel. Pati ng walang bahagi ng Gaza na pwedeng angkinin ng iba. Sagad ang border. At yung ibang harating bansa, walang magtangkang lumusob sa kanila. Sa halip, sila pa'y nagbibigay ng tribute, nagbabayad ng tribute kay Solomon. Sabihin ninyo, pastor, si Solomon yan Pwede ba yan sa akin na masyadong ordinaryo? Sabi ko na sa inyo, you're not ordinary You are wonderful, you are extraordinary. Bagamat ang original na pangalan ni Solomon ay Jedidiah, meaning beloved of the Lord. Sino sa inyong naniniwala na hindi lang si Jedidiah ang beloved of the Lord? Every one of us is loved by God dearly. Diba? And Solomon did not even know about Jesus. Hindi niya kilala ang Diyos na galing sa langit na iniwan ang karangyaan ng langit, pinanganak sa isang sabsaban, namatay sa krus, tinigis ang kanyang dugo, in-execute siya parang isang criminal sapagkat mahal kanya. Gusto niyang bayaran ng lahat ng ating kasalanan. That's how God loves you. So in a very real sense, pwede mong sabihin, I am the beloved of God. And God can offer you extraordinary gifts. And we must be ready to receive this. How can we receive such wisdom and such gift from God? Paano natin matatanggap yung ganong wisdom that will impact the world around us? Letter A. Tatlong A po. Okay? Acknowledge your need for wisdom. In other words, sa kababaang loob, kilalanin mo na kailangan mo ang karunungan at katalinuhan na nanggagaling sa Diyos. Ano ibig sabihin ng kababaang loob? Alamin mo na marami kang hindi alam. Na kailangan mo to. Sa kababaan, doon tayo makakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Humble yourself to God, and in due time, He will lift you up. Kung gusto mong maitaas, for God to make you ordinary, extraordinary, pagpapakumbaba. Pero acknowledge, kilalanin mo na kailangan mo to. Solomon was about 20 years old. At naging hari siya. Kaya nung magpakita sa kanya ang Panginoon sa isang vision, siya'y napaluhod. Sabi niya, naku Lord, hindi ko kaya to. Pag iniisip mong kaya mo at magaling ka, hindi mo matatanggap ang karunungan na kailangan ibigay ng Panginoon sa iyo. Meron po tayong tinatawag sa ibang lugar na tinatawag nilang NCN syndrome. Nang ibig sabihin ay no compelling need syndrome. Walang matinding pangangailangan. Yung feeling mo, hindi mo kailangan yan. Kay Solomon, wala siyang NCN syndrome.
Sa panahon pa na siya'y bata pa na naging hari, alam niya sa kanyang puso, nandun ang compelling need. Kailangan ko to. Ngayon, bukas, sa darating na panahon. Kailangan kong karunungan ng galing sa Panginoon. Kailangan kong patnubay ni Lord. Kailangan ko ang biyayang ganito. Kailangan kong regalong ganito. I can never do this apart from you, God. Yung mga feeling na katulad na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Pag sinasabi mo, hindi naman ganong kailangan, okay lang sa akin ganito, then kinondem mo na ang sarili mo sa isang ordinaryong pamumuhay na dapat ang gusto ng Panginoon sa iyo, isang mataas na level ng pamumuhay na pwede kang makapagpabago ng ating bansa, ng iyong community, ng iyong lipunan. Acknowledge your need for that wisdom. Magpakumbaba ka sapagkat pag hindi ka nagpakumbaba, ang feeling mo, okay ka na, tandaan po niyo to, self-sufficiency is a spiritual suicide. Self-sufficiency is a spiritual suicide. Yung feeling mo, okay ka na, sapat na yan, kandidato ka sa pagbagsak sa spiritual na buhay. Sabi ni Erwin Lutzer na magtuturo sa atin ng tamang attitude ukol sa pangangailangan natin kay Lord, you become stronger only when you become weaker. When you surrender your will to God, you discover the resources to do what God requires. Pag isinuko mo ang kalooban mo sa Panginoon, madidiscover mo yung lahat ng kailangan mo upang magawa mo ang kalooban ng ating Panginoon. Humble yourself to God. Acknowledge your need for wisdom. Sige nga, sino sa mga anak ng Diyos ang nagsasabing, Lord, kailangan ko po ng karunungan mula sa iyo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Yeah. Do you know that almost every Sunday or almost every time na ako'y mangangaral, liban sa pananalangin, liban sa paghahanda, lumuluhod ako sa Panginoon para sa kanyang tulong at biyaya. Sapagkat alam ko, hindi ko naman magagawa ang paraan ng Diyos at kalooban ng Panginoon liban sa kanyang tulong. Liban sa kanyang patnubay. Acknowledge in humility the need for wisdom, and let there be, ask the Lord for wisdom. Hindi mo lamang kikilalanin, kundi hihilingin mo. Okay? Ask the Lord for wisdom. At dapat yung paghingi mo, may pag-asa, may malaking pag-asa, maraming magagawa ang Panginoon sa buhay mo with high expectations. Request for God for wisdom. Ask Him in prayer. Sabi po ni James, I like this chapter very much. Sabi ni James, if any of you lacks wisdom, sino ba sa inyong mga katulad ko na kulang sa karunungan? Amen? If any of you lacks wisdom, you should ask God. Okay? Who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Sino man ang kulang sa karunungan, manalangin ka, humingi ka sa Diyos. At grabing magagawa niya sa iyo. He will give generously. Masagana akong magbigay ang Panginoon at hindi siya nanunumbat. Sabi niya, anong ibig sabihin niya ng without finding fault, Pastor? Ang ibig lang sabihin nito, pag humingi ka ngayon ng karunungan kay Lord, at pagkatapos sa bandang hapon, humingi ka pa ng dagdag, kinabukasan, humingi ka na naman, humingi ka na naman, hindi siya nagsasabing katulad ng magulang natin, ano ba yan? Hingi ka ng hingi, kaya hingi po ng palang kahapon. Hindi ganyan si Lord. Tuwang-tuwa si Lord pag ikaw ay lumalapit araw-araw, oras-oras sa Kanya at humingi ka. Because He is generous. Amen? Amen? Sabi, any of you, kahit sino sa inyo, everyone, lahat ng anak ng Diyos,
Ang ating Diyos ay Diyos ng karunungan. Siya ang ating Ama at siya nagmamalasakit sa atin. With faith and hope, great things can be done for us by our Heavenly Father. Ask God. Pray about it. Expect great things from God. Humingi ka ng isang bagay na napakalakit, napakadakila, na alam mong tanging si God ang pwedeng magbigay niya sa iyo. At matutuwa ang Panginoon. And letter C, kalabitin mong katabi mo, sabihin mo, malapit na. Gising ka na ka mo. Okay? Letter C, affirm the generosity of the Lord. Pagtibayin mo, i-declare mo na grabe kung magkaloob ang ating Panginoon. Sobra-sobra kung magbigay ang Panginoon. Okay? Sobra-sobra kung magbigay ang Panginoon. Imagine kung gaano kadakila, gaano kagilagilala sa ating Panginoon at kung gaano siya kabuti sa kanyang mga anak. Sino po sa inyong naniniwala ang Diyos natin ay mabuti at mapagkalinga at mapagbigay? Amen? Sabi ni God to Solomon, ask me of anything, and I will give it. Sabi ni the Lord Jesus kay Bartimaeus na isang bulag, nung sigaw na siya ng sigaw, Jesus, have mercy on me! Jesus, have mercy on me! Jesus, have mercy on me! And then lumingon ang ating Panginoon at tinanong siya, what do you want me to do for you? Para bang kinukutuban ka na tinatanong ka ng Panginoon, what do you want me to do for you? Dagdag pang mga pangako. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously without finding fault. How many promises God has for us showing His amazing generosity? Kanina kinote ng ating mga worship leaders, yung ibang mga pangako ng Panginoon. And I believe they are also for each one of us. Bagamat ito is spoken many years ago. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 6, utusan mo ang mga mayayaman sa kasalukuyang sanglibutan na waging palalo, waging maging mayabang, at magtiwala sila sa kadami ng kanilang pera. Kasi kung minsan ang tukso sa mga may pera, nagtitiwala sa dami ng kanilang pera eh. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yan. Mayaman lang ako, pero hindi ako nagtitiwala sa pera. Di ba? Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth. Na wala namang katiyakan ng kayamanan eh. But put their hope in God. At sino ba si God? Who richly provides us with everything for our enjoyment. Ang Diyos natin, masagana kung magbigay ng ating pangangailangan para mag-enjoy tayo. Kapatid, gusto ni Lord ibigay ang lahat ng kailangan mo para mag-enjoy ka. Saan mo nakita, nakuha ang idea na si Lord parang hindi natutuwa na nag-enjoy ka? Diba? Hindi lang basta nagpo-provide, He richly provides. Kung hindi natin kilala si Lord eh. Kaya kanyang bigyan ng 100,000, pero ang hinihingi mo, Lord, pwede na sa akin ang 9,000. Diba? He richly provides. Matthew 6:33, of course, binigyan ng kondisyon. Ano ba? Datapwat hanapin, pag sumakitan mo na niyo, at hanapin at ang kanyang kaharian, at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay nito. Sabihin niyo, lahat ng mga bagay na to ay idadagdag sa iyo, ibibigay sa iyo. All these things. Sabihin nga niyo, sumigaw kayo, all these things will be given to you as well. Of course, kinote dito kanina ng ating team, Psalm 37:4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Delight yourself in the Lord.
Find your joy and satisfaction in the Lord. At ang pangako, He will give you. Hindi sinabing He might give you. Hindi sinabing maybe He will give it to you. Ang sinabi, He will give you, alin? Ay, yung mga ibang bagay na tira-tira. No, He will give you the desires of your heart. My Lord, alam nyo, pag binabasa natin ito at naniniwala tayo sa salita ng Panginoon sa kanyang pangako, dapat nyo, nagdidribble ng puso mo Eto na, ibibigay talaga sa akin ni Lord. Di ba? Basta nyo, ibang dribble ng puso nyo Makita lang yung crush nyo, nagdidribble ng puso mo, hindi mo na malaman kung saan mo dadamputin Ako, nagpapadribble sa puso ko itong mga ganitong promises Di ba? Why? God wants us to receive all that He is intended for us to receive. Gusto ni Lord, matanggap mo ang lahat ng gusto niyang matanggap mo. He wants us to experience all that He has intended for us to experience. Gusto ni Lord na maranasan mo ang lahat ng gusto niyang maranasan mo at padanas niya sa iyo. Pero siyempre, lahat ng ito ay kailangan ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ng pagpapala. Alam mo, sa lugar na yon at sa grupo na yan, hindi ka pwedeng pagpalain. Malis ka dyan. Tumayo ka sa isang lugar na sasabihin ng Panginoon, I'm pleased with you. I will bless you. I can bless you. Kung gusto mong mapakinggan ang DCAS, dapat ang channel mo, 702. Huwag 666. Alam niyo anong 666? Hindi niyo alam? Hindi na kayo nakikinig ng radyo, no? DCRH. Hinahanap mo, DCAS, dapat 702 ang channel. Pumunta ka sa 666, hindi mo matatanggap ang 702. Gusto mo ang blessing ng ating Panginoon na mabuti at dakila? Ilagay mo ang buhay mo sa posisyon na matutuwa ang Panginoon na pasaganahin niya ng habag at regalo ang buhay mo. Amen. Paalala mga kapatid, Deuteronomy 8. Ito'y paglalagay ng posisyon sa ating buhay at puso at pagtama sa ating kaisipan at pag-declare na lahat ng ating natatanggap ng mabuti galing sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, nung malapit na lang pumasok sa lupang pangako, baka pagdating nyo doon, sabi niya gano'n, pag marami na kayong aririan, may bahay na kayong sarili, meron na kayong pananiman, mapera na kayo, pagdating doon, then your heart will become proud. Oops! Sino ba sa inyo pag pinagyaman ng Panginoon, ay sabihin mo, iiwanan ko ng Zion, mga mahihirap yan Ang sarap mong Kasi Panginoon, minsan nagtatagumpay tayo Iniiwan natin yung lugar na kung saan tayo nagtagumpay Diba? Sapakin mo nga yung katabi mo na ganyan ang iniisip. Hindi naman. Biro lang. Then your heart will become proud and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Huwag kang makakalimot kung saan galing yan. Tapos sasabi pa, baka naman sabihin nyo, ito pang isang tukso, baka naman sabihin ninyo, my power and the strength of my hands have produced this wealth to me. Dahil ako'y magaling at masipag at malakas, kaya yumaman ako. Dahil ang IQ ko, 150, hindi katulad mo na 72 lang, kaya ako naging kumita ng ganito. You might say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember, the Lord, your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Bakit ka yayaman? Bakit ka gagaling? Bakit ka kikita? Bakit ka magtatagumpay? Sapagkat binigyan ka ni Lord ng abilidad
na maghanap buhay, na kumita ng mabuti, at ma-confirm mo ang kanyang covenant sa iyo at pangako niya sa iyo. When you ask, sabi ni James, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. Mga kapatid, you are extraordinary, you are marvelous, you are wonderful, and God is about to give you the wisdom that you need so that we can honor Him, so that we can succeed in our life. The name of the Lord is best honored pag tayo lumalapit sa Kanya. Manampalataya ka that He can turn your poverty into prosperity. He can turn your emptiness into fullness. That is the good God that we worship, that we honor and serve. How do we get it? It starts with prayer. Sino sa inyo ngayon gustong lumapit sa Panginoon at sabihin, Lord, gusto ko pong matanggap ang regalo mo ito sa akin. Gusto ko pong mabuhay na extraordinary, na merong extraordinary impact sa buhay ng mga taong nakapaligid sa akin. Pwede po tayong tumayo, tayo manalangin. Kausapin mo ang Panginoon. Siyang gustong-gusto makipag-usap sa iyo. Siyang nag-initiate ng conversation kay Solomon. Ang Panginoon ang nag-offer. Ask me of anything. May listahan ka na ba sa isip mo at sa puso mo? Kung wala pa, tumulad ka kay Solomon, Lord, give me wisdom